Magandang araw po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw na Miyerkules, October 4, 2023 at latest update sa bagyong Jenny. Narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Jenny at sa habagat or southwest monsoon na binabantayan din po natin sa mga oras na ito. Sa latest satellite imagery, makikita natin na yung mata ng bagyo si Jenny ay malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa. Subalit yung malawak na kaulapan na dala nito, nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. At kanina alas 10 ng umaga, ang typhoon na si Jenny ay tinataya nating nasa layong 210 kilometers ang layo, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umabot hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin aabot naman hanggang sa 185 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So dito naman sa may bandang kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon, patuloy pa rin pinag-iibahin ni Jenny ang habagat. Kaya dalawa po yung hihimayin natin, no? Yung weather na dulot ng bagyo si Jenny sa Northern Luzon area at yung mga paulan na dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. So dahil sa patuloy na paglapit ni Jenny sa may bandang area ng southern part ng Taiwan at dulong Hilagang Luzon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito sa northern portion ng Batanes sa may bandang Itbayat. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman nakataas pa rin sa natitirang bahagi ng Batanes at dito sa hilagang bahagi ng Babuyan Island. Dito po sa may Babuyan Island at Calayan Island. So, ito pong mga nabanggit nating lugar na may warning signals number 3 and 2 makakaranas ng masungit na panahon. Kapag sinabi nating masungit na panahon, malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa mga magagaan na materyales. Yung mga bahay na sinasabi nating nipa huts or yung mga bahay kubo. Pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, masira yung mga linya ng komunikasyon, at makapagpatumba rin ng ilang uri ng mga halaman. Bukod pa dyan sa mga pag-ulan na pwedeng magpagdulot ng mga pagbasa low-lying areas at mga possible landslide sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok. Ang mga karagatan din sa paligid ng area sa may warning signals number 2 and 1, inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Pagbabawal na pong pumalawat ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga bahaging karagatan nga nitong mga lugar na may warning signals number 3 and 2. Samantala, yung lugar naman na naka-highlight ng light blue, yan naman yung mga lugar na sa kasalukuyan, mayroon pa rin nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ito nga natitirang bahagi ng Babuyan Island, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Yung mga nabanggit naman nating lugar, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. In terms of rainfall, ano nga ba inaasahan natin na direktang dulot ng bagyo si Jenny, no? So karaniwan mga lugar sa Hilagang Luzon ang inaasahan nating makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ni Jenny. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, posibleng umabot ng mula 100 hanggang 200 millimeters of rain ang babagsak sa Batanes area. Samantala sa northern portion naman ng Babuyan Island, 50 to 100 millimeters of rain. Simula naman bukas ng tanghali hanggang sa Biyernes ng tanghali, ang Batanes at yung northern portion ng Babuyan Island ay pwedeng makaranas ng mula 50 hanggang 100 millimeters of rain. At dahil din sa location at pagkilos ng bagyong si Jenny, patuloy naman itong pinag-iiba yung habagat, no? So dito nga sa may bandang kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon, may inaasahan din tayong paulan. Ngayong araw, 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian, Cuyo Island at maging ang Calayan Island. Sa darating naman na Huwebes, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro at sa Biyernes naman, bandang La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. So mapapansin natin, no, yung mga lalawigan na uulanin dahil sa pinag-ibayang habagat, karaniwan nasa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kaya patuloy pa rin paalala natin, no, dun sa mga lugar na may warning signal, sa mga lugar na makakaranas sa pag-ulan na dulot ng habagat, maging alerto po yung mga kababayan natin sa mga posibleng pagbasa sa low-lying areas, maaring tumaas yung mga level ng tubig sa mga ilog at bahain yung mga komunidad sa gilid nito. Pwede rin kung ilang araw nyo na napapansin na umuulan sa inyong lugar,
ay maging malambot na yung kalupaan sa mga areas na malapit po sa gilid ng bundok na pwede rin maging sani ng mga biglaang pagguho ng lupa. Kaya pinapayang po yung pakikipag-ugnayan nila sa kanilang mga local government at saka local disaster risk reduction managing officers para po sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, yung pinag-ibayang habagat, bukod sa paulan, may inaasahan din po mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, pagbugso ng hangin, posibleng maramdaman sa southern portion ng Aurora, sa Bataan, dito sa Metro Manila, ganun din sa Occidental Mindoro, Calayan Island, Romblon, at sa nakararaming bahagi ng Calabarzon at ng Bicol Region. Samantala bukas, pagbugso ng hangin, posible pa ring maranasan sa southern portion ng Aurora, sa Romblon, at sa ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. So kapag may mapagbugso tayo ng hangin, dagdag pa dyan yung paparating na patuloy na palapit na bagyong si Jenny sa dulong Hilagang Luzon, may epekto ito sa mga lagay ng pag-aalon ng karagatan. Dahil kay Jenny, may nakataas tayong gale warning sa mga karagatan sa paligid ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela at Ilocos Norte. Kapag may gale warning po, hanggat maaari huwag nang pumalawat ang mga uri ng sakayang pandagat dahil inaasa na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Itong bahagi na naka-highlight ng red. Samantala yung habagat naman magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito nga sa natitirang bahagi ng Luzon. So iba yung pag-iingat po sa pagpalaot, no? Lalong-lalo na yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakayang pandagat, kung lalaot sila lalo-lalo na sa karagatan dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa posibleng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ano naman ang inaasahan natin pagkilos ni Jenny in the next 3 to 5 days? So, ito yung kasalukuyang location ni Jenny kanina alas 8 ng umaga at bukas nga ng umaga inaasahan natin. Halos malapit na siya dito sa boundary ng Philippine Air Responsibility, no? Sa layong 190 kilometers northwest ng Itbay at Batanes. Now, posibleng simula bukas ng hapon, tanghali hanggang hapon hanggang early evening ay lumabas na ito ng ating Philippine Air Responsibility. Pagdating ng Biyernes ng umaga, nasa labas na po ito ng PAR, so or sa layong 45 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes. So sa darating na Sabado, Linggo at Lunes next week, makita natin tuloy na itong kikilos patungo nga dito sa southern part ng China.